So what is up guys? So samahan nyo akong bumili ng bagong fairings na ipapalit sa na-damage nung na-aksidente ako sa Ternate. Actually may makukuha na sana ako kahapon, second hand lang siya. Pinuntahan ko pa sa Las Piñas, pero lang niya nagsayang lang ako ng pera tsaka oras. Hindi kasi nag-declare ng maayos yung seller kung ano yung issue nung fairings. Tinanong ko pa naman siya kung goods ba. Sabi niya ayos lang daw. Ayos yan pre. Pagpunta ko doon, ang lala pala ng issue guys. Nagpasend pa ako ng mga pictures. Ang number one kasi na tinignan ko doon guys is yung mga ngipin. Okay lang na may mga bawas-bawas, so long as may mga ngipin pa rin, no? Dahil yung issue nung sa akin wala, ubos na yung ngipin tsaka may crack. Kaya pumunta pa ako ng Las Piñas para kunin sana yung na yun. Kaso yung mga sined yung picture kasi putol. Dami niyang sined na picture na putol, na tinakpan niya yung mga issue. Yun, pinuntahan ko from Manila to Las Piñas, malayo-layo rin yun. Tapos pagdating ko doon, negative din pala kasi ang lala ng issue. Putol or wala yung guys, yung dulo, yung sa may kabitan ng grab bar, tsaka yung screw para may kabit sa may sa may tail light cover. Okay lang sana kahit wala yun, so long as may ngipin para makakapit pa rin siya dun sa may tail light cover. Ang kaso wala rin yung ngipin dun, kaya wala, negative talaga yun guys. Ang lala nung na yun, seller na yun, hindi nagde-declare ng maayos. Ayos daw. Sabi niya ayos daw yung yung fairings, pero negative yun guys. Sabi pa niya sa akin, ipaano ko na lang daw, pa fiber para makuha ulit yung hulma. Kung ipapa-fiber ko yun, bili na lang ako ng bago. Maganda rin takbuhan talaga ng mga second hand yung yung Facebook. Kung kaso sana naman mag-declare ng maayos yung mga seller. Declare nyo naman ng maayos yung issue nung binibenta nyo para hindi naman maperwisyo yung mga buyer. Buti na lang kamo pumunta ako ng Las Piñas. Actually kukunin ko na nga sana talaga yun Ang kaso wala, hindi niya dineclare ng maayos yung binibenta niya. Negative pala. Sablay. Sayang patuloy yung gasolina ko, saka yung oras na rin. Kaya sa mga seller dyan, makonsensya naman kayo sa mga buyer nyo, kasi pinapalalamove nyo pa, pinapasagot nyo yung lalamove, o kaya pinapapick up nyo malapit sa inyo. Kaya pala malapit lang sa kanila yung pinaano nya, hindi sa mismong bahay nila, kasi ang lala pala nung issue nung nya. So paano pa kung pinalalamove ko yun, di doble-doble ang gastos. Baka sakaling nakuha ko na yung item, autoblock pa ako, diba? Kaya ang lala ng mga seller na gano'n, na hindi nagde-declare ng issue nung unit na nila, issue nung item na binebenta nila. Kaya ngayon guys, samahan nyo ako, bili na lang ako ng ng bago para wala na akong iisipin. Actually hindi ko sana papalitan yung side cover na itong Raider ko, kaso meron kasi siyang crack, meron siyang biyak. Tapos napansin ko ubos na rin yung ngipin, although kumakapit pa rin naman siya. Ang kaso palitan ko na rin dahil dun sa crack nya. Kaya kung naghahanap din kayo ng mga bilihan ng mga guys, SGP parts na siguradong hindi kayo mai-scam, pwede kayong bumili kay kay Venworks. Yan, legit na SGP seller yan. Kompleto pa pagdating sa sa Raider FI. Kaya doon ako pupunta ngayon guys. Doon na ako bibili ng ng side cover. Kasi kay Venworks din ako nakabili ng ng cowling neto tsaka headlight lens.
And by the way, mabait naman si Venworks guys. Nagbibigay naman siya ng SGP discount kung sa kanya kayo bibili. Kaya sa kanya lang din talaga ako bumibili ng mga ng mga parts na kailangan ko kung wala akong makita sa Facebook. Kasi Facebook rin talaga yung isang isang takuhan ng mga nagtitipid, mga second hand. Kaso yun nga, naglipa na rin kasi mga scammer ngayon. Pero kung gusto nyo ng brand new na siguradong hindi kayo may scam, siguradong legit talaga, yan, pwede yan. Isa yan si Venworks sa nagtitinda ng mga SGP parts dito sa Metro Manila. Pamalit sa na-damage na fairings nung na-aksidente ako. Mahirap talaga maging kamote guys, magastos. So buti na lang walang ganong damage yung katawan ko, gas-gas lang. Kasi nag-slide lang din talaga yung motor guys. Kaya pala update nga pala dito sa motor ko. Nung na-aksidente ako, naiuwi ko pa to. And then inayos agad namin yung headlight, yan, napa-under ko pa. Pero after 1 or 2 days ata yun guys na hindi ko napa-under. Nung papandarin ko na sana siya, ayaw na niyang umandar. Kinikik ko siya, ang lambot na rin ng kick. Kaya sabi ko baka na-lose ko pa ata ako. Kaya ang ginawa ko, halos 30 minutes ata akong nagsisisipa doon. Kinikik ko siya ng kinikik, halos 30 minutes din. Hindi ko na ginamit yung push start kasi ayaw talaga niyang umandar guys. Kinabahan na talaga ako that time kasi inisip ko loose comp na talaga guys eh. Ang lambot kasi niya i-kick, kinakamay ko na siya noon. Talagang malambot. Pero may mga times na tumitigas, pero after mo i-kick yung tumigas na yun, wala na ulit, sobrang lambot na ulit. Kaya hindi ko alam kung anong nangyari doon. Kaya after ko siyang makik ng 30 minutes, bigla na lang siyang umandar. Tapos piniga ko ng konti yung accelerator, wala, namatay ulit. Kinig ko ulit siya ng kinig. Then ayun, hanggang sa umandar na. Hanggang ngayon okay na ulit. So hindi ko alam kung anong nangyari doon. Loose comp ba yung ganon guys? Yung asin ang lambot nung kick, kinakamay ko lang talaga siya. So after mga ilang minuto, medyo nararamdaman ko may isang beses nang tumitigas. Pero after ulit makik yung tumigas na yun, ang lambot na ulit niyang i-kick. Kaya buti na lang ngayon okay na. Pero ewan ko sa mga naka-experience nun guys, kailangan ko na bang ipa-check to? Kailangan ko na ba ipa-refresh kasi may kataasan na rin yung odo nito eh. 2017 model pa to. Ipon na lang siguro muna ako ng budget dahil magkano na rin ako dito para lang maayos. Yun, so malapit na ako guys. Dito talaga sa part na to pag pumupunta ako kay Venworks, masikip ng daan. Yun, yan na, kitang-kita na yung Venworks guys. Venworks. Tara, tanongin natin kung magkano. So ayun guys, sad to say, bus yung left side nila. So ayun guys, ubos yung left side na body cover nila. Kanan lang daw yung available. So antayin ko na lang siguro magkaroon ng stock bago ako bumili guys. So ayun, uwi tayong luwaan. So ayun guys, update ko na lang kayo kung anong magiging update dito sa aking Raider. So sa ngayon, nasa pa lang, 2,000 plus pa lang yung nagagastos ko para sa pag-aayos na itong Raider ko na sanhi ng pagiging kamote ko sa Ternate Highway. Nasa 2,500 na ata dahil bumili din ako ng ng bagong decals para mapalitan. So pumunta ako dito para sana bumili ng body cover dahil dumating na kanina yung aking decals. Ikakabit ko na rin sana mamayang gabi, kaso no choice. Yung ibang parts muna na decals yung aking ikakabit at wala pa yung body cover.
So update na lang ulit ako sa susunod guys kung anong mangyayari dito sa ano ko pag aayos ko ng aking Raider 150 F5. So maraming salamat sa panonood guys. See you on my next vlog. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake